Isabilita. So, may dalawang konsepto akong i-share sa inyo. Ito. Ang una, misinformation effect at bakit pa na ito? Sige, emotional dissonance. Okay? So, ano nga ba itong emotional dissonance? So, ang emotional dissonance ay psychological discomfort caused by a conflict between your true inner feelings and the emotions you display or are expected to display. Okay, so dissonance, yung term na dissonance mga ka-psychology, yan yung hindi pagtutugma ng kung anong nasa isipan natin at sa ating gawa. Since yung pinag-usapan na rin natin dati, itong tinatawag na cognitive dissonance, yun ay tungkol sa mga iniisip mo. Pero ito, emotional dissonance, ito naman ay tungkol sa emotion mo. So yun na nga, hindi nagtutugma dito yung action mo at yung feelings mo. Di ba? Okay, puntahan natin. Ang na-observe natin dito kay Aling Isabilita, ito yung personal observation ko, ito'y may nagpapakita siya dito ng signs na meron siyang emotional dissonance. Kasi ang mga psychology ay makapagsasabi lang talaga dito na kung nagkakaroon ba siya ng emotional dissonance or wala, siya lang talaga kasi siya yung nakapag-experience dito. Tayong mga observers na sa paligid ni Aling Isabilita, signs lang yung makikita natin. Okay? Again, siya lang yung makapagsasabi. Ano yung signs? Ako personally na nakita ko. Yung sudden outburst ng kanyang action dito or ng emotion. Yung exaggeration dito. 'Di ba? Sa obserbasyon natin, siya lang dito yung mukhang tumatalon sa tuwa. Compared mo doon sa iba na kung talaga masasabi natin na naghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak, or sabihin natin mga nadamay doon sa EJK, pasok doon sa expected na behavior yung naipakita nila. Natuwa sila, pero hindi umabot sa point na patalon-talon, pasigaw-sigaw. Yung iba, usually ito makikita mo sa courtroom, mga pamilya ng mga biktima na usually nahahatulan yung mga suspect na guilty, usually natutuwa sila pero naiiyak sila sa tuwa, tapos kasi naaalala nila yung kanilang mahal sa buhay. It's so unlikely mga ka-psychology na makikita mo yung pamilya ng biktima na tumatalon sa tuwa. Okay? So, ito yung masasabi natin na nagkakaroon dito ng emotional dissonance dito si Aling Isabilita. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit nagkakagaroon ng ganito? Usually, or common na mga rason kung bakit nagkakaroon ng emotional dissonance, mga ka-psychology, posible sa mga benefits na nakakuha mo. O halimbawa, nagtatrabaho ka, hindi mo na gusto yung trabaho mo, yet kailangan mong magtrabaho. Bakit? Kasi may sahod. O mayroong mga ganyan. So dito mga psychology, ito, personal observation ko ito, nagpapakita ng emotional dissonance dito si Aling Isabilita kasi ay may pirong pero mukhang mayroon siyang nakukuha dito aside sa hustisya na hinahanap niya. Yan lang yung analysis ko dito mga ka-psychology. Again, I might be wrong, pwede kayo mag-comment dyan, nandyan yung live chat natin, pwede kayo mag-chat. So, kaya nagkakaroon dito ng emotional dissonance, exaggeration. Okay? Ito namang pangalawa, okay? Assuming totoo ito, halimbawa, hindi sasabihin ni Aling Isabilita, wala, ganito talaga ako mag-react sa mga bagay-bagay. O sabihin natin normal yan sa kanya. Unique talaga na ganyan yung behavior niya. Posible nakikita ko dito mga ka-psychology, nagkakaroon dito ng
misinformation effect. Ano nga ba itong misinformation effect? Incorporating misinformation into one's memory of the event after witnessing an event and receiving misleading information about it. So ayan. Bakit nasasabi kong misinformation effect ito? Dito mga ka-psychology, nakita nyo naman yung video na pinakita natin dito na kung saan si Aling Isabelita mismo nagsabi na biktima ng fraternity war yung kanyang anak. Okay? Pero bakit ngayon sumasali siya dito bilang EJK victims? Posible, nakikita ko dito na ang ginawa dito ng mga posibleng mga naghahabol dito kay PRRD laban sa crime against humanity ay kinumbinsi itong si Aling Isabelita para sumali at nag-feed ng misinformation sa kanya para mabago yung kanyang paniniwala na dati ang paniniwala niya ay fraternity war victim ang anak ko, tapos ngayon may mga tao nagsasabi, nag-feed sa kanya na ganito, ito yung anak mo, biktima ito ng war on drugs ni PRRD. Pinaulit-ulit yan, pinapasok sa kaisipan ni Aling Isabelita, kaya na-absorb niya ito at ganito na ngayon yung paniniwala niya. Okay? So itong misinformation effect mga ka-psychology, kadalasan ginagamit ito ng mga abogado para i-train yung kanilang mga witnesses bago sumalang sa witness stand. Okay? So, tinitrain nila. So, lalong-lalo na yung mga witnesses, yung may mga personal experience talaga, habang nagnanarrate yung witness, pinapractice nila, tapos nag-feed sila ng misinformation para yan yung, at ulit-ulitin nila yan, paulit-ulit yan, hanggang sa ipasok sa kaisipan at sa storya na ilalabas ng witness sa witness stand. Pinapasok nila. Hanggang sa malilito na yung witness hanggang sa tatanggapin na niya kung ano yung pinifeed sa kanya. So ito yung dalawang konsepto na nakita natin. Bakit ganito yung action or reaction dito ni Aling Isabelita sa paglabas ng desisyon ng ICC tungkol sa interim release. Okay? So ito, tingnan natin ulit ha. Play natin ulit. Ayan. Kayo na rin ang magpapasya diba? na wag silang makalabas. Totoo, hindi nila. Posible, totoo naman nga umiiyak siya. Ito, hindi ko lang alam kung may luha. Pero posible ito totoo kasi naalala niya yung anak niya. Pero mga ka-psychology, again, dalawa yung nakikita. Emotional dissonance kasi nga mayroon siyang benefit na kukuha dito aside sa justice na hinahanap niya or misinformation effect. Delikado, okay lang sana kung misinformation effect kasi nakikita natin na ginagamit siya dito. Ang problema, kung mayroon siyang natatanggap dito kaya nagkakaroon siya ngayon ng emotional dissonance. So, basically, ginagamit niya yung sitwasyon ng kanyang anak instead na manahimik na sana kasi namatay na. Problema, ginagamit niya. Kung ginagamit niya dito, yan yung nagiging problema. Kasi bilang ina, gagamitin mo yung trahedya na nangyari sa anak mo para kumita ka. Well, hindi natin alam. Siya lang ang may alam dito, mga psychology. At yung mga taong kung yung mga taong nagbibigay sa kanya, kung may nagbigay, again, dalawa yung punto natin dito. Ito. Ayan Pa-birthday sa anak ko. Tapos biglang shift, Birthday na po siya ng 26. Biglang shift, di ba? Para sa inyo kung makalaya si Pangulong Duterte? Anak, pag alam niyo po kasi, nakalabas sila. Hindi po kami nakakasiguro doon sa mga seguridad namin. Pero paniwala Pero tapos ito din yung reply niya dito kung anong reaction makalabas si
Duterte, mukhang itong script din ito yung ginagamit niya. The same dun sa ibang mga lalong-lalo na ng mga abogado na lalong-lalo na ni excuse me po, Attorney Cristina Conti. Mukhang familiar yung script. Pero tignan natin dito sa baba. Again, ulit Akala natin ni na Nanay ito. Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa brad-brad! Kaya baka tandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman matauhan lahat kayo! Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, yan is RB na yan, singhot, rugby yan kasi pasaway po sila. Kasi noon, yan is RB na yan, singhot, rugby yan kasi pasaway po. Mata ng Diyos, hindi rin kayo makakali!